Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama at mapagpala naming Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin na pagpalain mo ang mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyo ng may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, asawa at mga pamilya, kaibigan sa lahat ng kanilang mga gawain sa buhay. Dalangin namin na pagpagalingin mo ang mga may karamdaman upang ma-restore ang kanilang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Dapat ding nating malaman na iniligtas tayo ng Diyos hindi lamang upang makatiyak na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Iniligtas tayo upang mamuhay para sa Kanya, para sa Kanyang karangalan. Paano natin ipapamuhay ang isang tunay na isang buhay na nakakalugod sa Diyos? God's will for us. Ayon sa mga sumusunod na talata, para saan ang kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos? Ano ang layunin niya sa pagliligtas niya sa atin? Ayon sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang kaliwanagan. Bago palikhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Iniligtas tayo ng Diyos upang ipahayag ang kapurihan niya para mamuhay ng may kabanalan at upang gumawa ng mabuti. Kung ang kalagayan natin dati na hiwalay kay Kristo ay mga patay at alipin ng kasalanan, paano ngayon tayo makapapamuhay ng nakalulugod sa Diyos? Tingnan natin ang 1 Korinto. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa sarili nating mahirap ito. Ngunit dahil sa bagong buhay na bigay sa atin ng Diyos, sa pamagitan ng Espiritong kumikilos sa atin, makakaasa tayo sa Diyos na Siya ang magpapatuloy sa gawang ito sa buhay natin. Tingnan natin ngayon ang ilang mga katangian ng bagong buhay na ito na makatutulong sa ating makapamuhay ng nakalulugod sa Diyos.
New life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Bagong pagkatao at bagong pananaw sa buhay. Ano ang malaking pagkakaiba ng isang Christian sa non-Christian? Tingnan natin ang Roma 8, 5:8 hanggang 8. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Tingnan natin ang verse 7, mga kaibigan. Hindi natin kayang sundin ang Diyos dahil sa pagkataon nating likas na makasalanan. Ngunit, nagbago na yon. Nasa atin na ang Espiritu at meron na tayong pusong naghahangad para sa Diyos. Ang pag-iisip sa makalamang kalikasan ay pagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi rin ito maaaring magpasakop. Bakit mahalagang maunawaan ang mga katotohanan ito? Paano ito makatutulong sa pamumuhay natin ayon sa nais ng Diyos? Patay na at pinalaya mula sa kasalanan. Ibig sabihin, patay na ang ating mga kasalanan. No? Nung namatay si Kristo, kasama na rin namatay ang ating mga dating gawi, ang ating mga kasalanan. Kasi pinalaya na tayo mula sa kasalanan. Kung tayo ay na kay Kristo na, mga kaibigan, ano ang nagbago sa kalagayan o status natin? Ano ang kinalaman nito sa pakikipaglaban natin sa kasalanan? Ayon sa Roma 6, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Malinaw na malinaw yan. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay na tayo sa kasalanan. So, hindi na tayo mamuhay sa pagkakasala. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ng ating Panginoong Jesucristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, nagsisisi at nanampalataya, napasa sa atin na ang resulta ng kanyang kamatayan sa krus. Nang siya ay namatay, ang ating dating pagkatao ay namatay na rin na kasama niya. Kung magpapatuloy sa pagkakasala, kontra ito sa realidad na ngayon ay nasa atin na, mga kaibigan. Itinuturo ba nito ng isang Kristyan na ay hindi na nagkakasala? Kung hindi, ano ang kakaibahan natin sa mga non-Christian sa pag-respond sa kasalanan? Ang Espiritu laban sa kalaman o makasalanang pagkatao. Tayo ay nasa espiritual na labanan, mga kaibigan. Meron na tayong bagong buhay, pero nanatili pa rin ang kasalanan sa atin. Ayon sa Galatia 5. Paano nangyari ang ganitong labanan? Paano mo itong naranasan sa personal mong buhay? Tingnan natin ang Galatia 5:17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano ang kumpiyansa mo para mapagtagumpayan ang labang ito? Pwede mo bang sabihin ang Christian life ay parang isang laro na pinapanood lang at wala na tayong gagawin? Bakit hindi? A call to action. Ituon ang isip sa mga bagay na makalangit, mga kaibigan. Ayon sa Colosas 3, 1-4, ayon sa verse 1, ay makikita ang katotohanan ng ating bagong buhay kay Kristo. Pagkatapos nito ay nagbigay siya ng 3 tagubilin kung paano ipamumuhay ang bagong buhay na ito.
Tatlong tagubilin. Ang una ay ituon ang isip sa mga bagay na makalangit o mga bagay tungkol sa Diyos. Narito ang hahanapin o hahangarin natin. Mayroon tayong responsibilidad na ibaling ang ating isip mula sa marumi at hindi espiritual na bagay tungo sa mga makadiyos na kaisipan. Diba? Ibaling natin kung may mga marumi sa ating isipan, ibaling natin sa mga bagay tungo sa mga bagay na makadiyos na kaisipan. So ano ang ibig sabihin ng ituon ang isip sa mga bagay na makalangit, mga kaibigan? O tingnan natin ang Roma 12:2. Ano ang sinasabi sa Roma 12:2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ayon dito, paano natin pag-iibayuhin ang isang kaisipang nakatuon sa Diyos? Una, dapat basahin at pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Basahin at pagmuni-munihin ang salita ng Diyos. Dapat sumunod sa salita ng Diyos. Patayin ang lahat ng natitira pang kasalanan. O patayin ang lahat ng natitira pang kasalanan. Kung meron pang kasalanan sa iyong buhay, kaibigan, patayin mo. Ha? Tingnan natin ang Colosas 3:5-9. Ano ang ibig sabihin ng patayin? Put to death. Ano daw ang dapat nating patayin? Paano natin ito gagawin, mga kaibigan? Alamin ang mga natitira pang kasalanan. Gaano man ito kaliit, kaibigan. Hayaang ipakita ng Espiritu at ng salita ng Diyos kung ano-ano ito. Maaring ipanalangin, at tingnan ang mga listahan at suriin ang iyong buhay sa salamin ng salita ng Diyos. Kaibigan, basahin mo ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo ito upang malaman mo ang kasalanang natitira sa iyong buhay. Patayin mo ito upang ikaw ay maging ganap alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Alamin mo kung ano-ano sa mga ito na nasa buhay mo. Humingi ng tulong, kaibigan, sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Lumaban sa kapangyarihan ng Espiritong nasa iyo. Huwag mong pagbibigyan, kaibigan, ang kasalanan. Huwag mong pagbibigyan ang kasalanan. Ang tao kapag gutom, kaibigan, pag pinakain, mabubusog. Tandaan natin yan. Kapag tayo, mga tao, kapag gutom, kapag pinakain tayo ay mabubusog. Ang kasalanan, kaibigan, hanggat pinapakain mo, lalong nagugutom. Tandaan natin yan, kaibigan. Ang kasalanan, hanggat pinapakain mo, hanggat ini-entertain mo, lalo siyang nagugutom. Bihisan ang sarili ng mga katangiang tulad kay Kristo. Ayon sa Colosas 3:12-14, bakit sinabi ni Apostol Pablo na pag-ibig ang isang katangiang nagbibigkis sa lahat ng nauna niyang binanggit? Paano natin bibihisan ang sarili natin ng mga Christ-like virtues? Preach the gospel to yourself every day. Preach the gospel to yourself every day. Okay. Isipin mo kung ano-anong katangian ang ipinakita ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Ito rin ang nais niyang magkaroon tayo, kaibigan. Ang pag-ibig, ang dakilang pundasyon ng Ebanghelyo. Ilapat ang gospel sa iba't ibang sitwasyon o relasyon sa buhay mo, kaibigan. Kung anong pag-ibig ang ipinakita ni Kristo sa iyo, kaibigan, ganon din ang pinakita natin sa ibang tao. Diba? Ayon sa 1 John 3:16. Manalangin tayo.
Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito. Maraming salamat sa iyong pag-ibig na aming namana upang kami, O Diyos, ay umibig din sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na umagos doon sa krus upang kami ay tubusin, linisin ang aming mga kasalanan. Lord, naway ang mga kasalanang naiwan sa aming buhay ay naway aming itong patayin upang maaming ituon ang aming mga kaisipan sa makalangit na kaisipan, Panginoon, at makadiyos na kaisipan. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay hindi mailagay sa anumang kasalanan, Panginoon, dahil kung hindi o kung ang aming sarili lang, O Diyos, ang aming tingnan, ay hindi namin ito kaya. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, upang kami ay makaiwas sa anumang mga tukso, mga pagsubok, mga kasalanan na nasa aming kapaligiran, Panginoon. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Ilayo mo sila sa kapahamakan, maging ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos. Tulungan mo sila na makaahon kung anuman ang kanilang kinaharap sa kanilang buhay sa panahon ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.